RTL kung paano paramihin yung kanyang mga itlog mga bay. So simulan natin mga bay ang kwentuhan. So simulan natin mga bay sa pagdating ng ating mga RTL mga bay. 16 weeks yan. Dito sa amin 16 weeks bago i-deliver yung mga RTL na yung mga bay. Dumalaga sila mga bay na may timbang na 1.4 kilo ang bawat isang piraso mga bay. So inaalagaan muna namin yan mga bay ng mga 2 linggo, patatabain, pakainin mo yan dyan ng masarap na pagkain. Nang sa ganun, magiging ready yung katawan ng manok para sa pagbaba ng mga itlog niya mga bay. So, alalayan mo lang yan siya sa pakain mga bay, na hindi sobra, hindi rin kulang. Dapat yung sakto lang na mauubos niya mga bay. Nang sa ganun, ma-prepare yung katawan nila na sa umpisa ng pag-itlog nila mga bay. So, ganun lang naman kasimple mga bay. Basta, huwag muna natin isipin yung kanilang pailaw sa pagdating kasi napakadelikado po kung magsindi tayo kaagad ng ilaw sa ating mga RTL mga bay. So hintayin natin, i-check natin yung kanyang timbang kung pwede na ba siyang pailawan. Kasi kung ang kanyang pinakamababang timbang, yun ang basehan natin. Halimbawa, ang timbang niya ay 1.3, ang pinakamaliit. Pwede na tayo mag-ilaw niyan sa umaga. Kung halimbawa 1.2 hindi pa tayo pwede, delikado yan para magkaroon yan ng pwede yan magkaroon ng pagdurugo, bleeding doon sa kanilang put, mapipirsa yan sa oras kasi na makatikiman ng ilaw yan, hindi mo na mapipigilan yan mga bay na may itlog. Kaya bali ang gagawin natin simula dumalaga, ipiprepare muna natin yung kanilang katawan para makayanan nila ang paglabas ng itlog mga bay, kasi ready na talaga yan. So simula sa chick grower na pakain, kapag makuha na natin yung pinakamababa na timbang na 1.3, mag-change na tayo ng pakain mga bay. Punta na tayo sa layer 1. Layer 1 ang ating ipapakain ng mga bay. Yun naman, nag-aalalay na yun sa kanyang katawan na para mapatibay. Ganun lang, sa maintenance ng vitamins, every 2 days, magbibigay ka ng vitamins, electrolytes, para sa mga anti-stress niya mga bay. So, sa mga manok na ito mga bay, sa mga RTL na to, isang antibiotic na tayo, binuster namin mga bay. Kasi pagka ganyan kasi yan na lumalaga, mag-start ng itlog, ito yung pinakadelikado. Pag hindi mo nababantayan yan, magiging bad ka mga manok mo dyan, magiging reject lahat. Kasi yan mga bay kapag naglalabas yan ng itlog mga bay, yan yung pinakamabilis magkasakit sa mga manok kapag naglabas na sila ng itlog. May mga sumasabay na kasi yan na tinatawag nilang E. coli na magkaka-virus na siya. Kaya bantayan natin yung simula. Sa gusto natin magkakaroon talaga ng first time na pagkakasipon yan. Doon natin abangan yan. Alisto kagad tayo sa antibiotic. Tapos patakan yung kanilang mga mata. Ito, ranas ko na ito. Pagkadating, inulan kasi siya nambunan siya ng ulan, kaya ganun. Kaso hindi siya nasalubong. Nakatikto kami ng bakuna. So ganun lang mga bay. Tapos ito, meron na ito ngayong production na mga bay, ilang linggo lang pagitan, mga 2 linggo lang pagitan nung nagbigay tayo ng antibiotic. Meron na siyang production na 28%. Napakabilis lang mga bay, yung 28% tayo, mahigit 2,000 na itlog na yung nakuha namin dito. Kung magkano ngayon yung mga bay, kahit pa paano yung kinakain niya nababawi na. So ganun lang mga bay, kung paano pararamihin yung mga itlog. Simulan sa pag-RTL niya, pagkabata niya, sundan mo lang yung tamang proseso. Dapat hindi siya makatikim hindi siya mapabayaan yung bang magtambak yung kanyang feeds. Napakabilis niya magkasipon kapag nagtatambak siya ng feeds. Napakain. Yun bang dahilan nun yung pagbibigay ng pagkain ng sobra-sobra. Kapag ganyan kasing bata pa lang, tinuturuan na natin yung mga manok na mag-ubos ng pagkain. Huwag natin silang hayaan na magtitira. Natuturuan din yung mga manok at saka sa tamang oras ng pagpapakain. Ganun yung ginagawa namin dito mga bay. Kaya napakabilis lang. Wala mang kahirap-hirap mag-alaga sa layer ito Simula sa feeding program, dapat nakakompute tayo dyan sa palagi kung ilan ang kinakain. Tapos sa medication program, sa lighting program. Ito ngayon mga bay, kasi may production na kami na 28%. Nagpabigay na ako ng 30 minutes na lighting sa gabi mga bay. Tapos sa umaga naman alas 5. Hindi natin pwede presahin yan. Sa iba kasi pagkadating ng RTL nila, binibigyan na daw nila ng ilaw. May nagko-comment sa akin ng ganun Simula daw pagdating ng RTL niya, binibigyan na daw niya ng ilaw. Yun, napakadelikado yun sa mga nagbibigay kaagad ng ilaw. Hindi talaga dapat muna. Kasi dami pang proseso yan bago natin bibigyan ng ilaw mga bay, yung ating RTL. So sana nakatulong yung video natin na mga bay sa mga maliliit na poultry, magsisimula mag-business mga bay ng poultry.
magandang kaalaman na rin yung ating napag-usapan ngayon mga bay. At maraming salamat sa pagsusuporta sa ating channel mga bay.